Kabanata 2751. Nasa ibabaw ng summon airship na lumilipad sa itaas ng Dayform sect, sa wakas ay napigilan ni Severin ang kanyang mga pinsala matapos uminom ng ilang espiritual na tableta. Unti-unting naghihilom ang nasirang lupa sa kanyang panloob na mundo habang nagsimulang muling umagos ang aura ng langit at lupa. Kahit ang mga natitirang kapangyarihan ng mga patakaran sa Void ay unti-unti ring inaayos ang kanyang panloob na mundo. Kasabay nito, ang mini Severin na dati ay mukhang pagod ay napapalibutan na ngayon ng siksik na enerhiya at dugo na tila isang mapulang ulap. Samantala, ang mga sugat sa pisikal na katawan ni Severin mula sa laban nila ni Mosen ay unti-unting gumagaling dahil sa malakas na enerhiya at dugo. Ang mga naglangib na sugat ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang tansong kinang. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin matapos gamitin ang kanyang banal na pandama upang tiyakin na ang kanyang mga pinsala at espiritual na enerhiya ay naging matatag na. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at kumislap ang liwanag sa loob nito. Hindi nagtagal ay napuno siya ng tuwa nang maramdaman niyang malapit na siyang makagawa ng breakthrough patungo sa antas na 4 na Supreme Paragon. Ang pakikipaglaban sa isang mas malakas sa akin ay muntik ng ikamitay ko. Kahit na naubos ang aking panloob na enerhiya ng mundo, marami pa rin akong natutunan mula sa karanasang ito. Ang kanyang pagbawi ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa mga patakaran ng mundo. Pinakalma niya ang kanyang sarili at bumaba mula sa summon airship. Mahinang hamampas ang hangin sa lelayan ng kanyang puting balabal, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila sabik na sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa paligid, na naglalabas ng banayad na banal na liwanag. Mula sa malayo, para siyang isang nilalang na bumaba mula sa langit, nakakaibang makisig at hindi pangkaraniwan. Tumingin siya sa ibaba patungo sa Dayform sect at sa mga practitioner ng Evil Tribe na napaksa na. Pinangunahan ni Oscar ang ilang daang alagad sa paglilinis ng larangan ng digmaan at pagkuhan ng mga nasamsam. Ngayong nalutas na ang krisis sa South Sky, napaisip si Severin tungkol sa sitwasyon sa North Sea at Delhi. Ipinagpalagay niya na si Sherman at ang iba pa ay nakatanggap na rin ng balita tungkol sa pagkamatay ni Mosen. Kung gayon, maaari itong maging mahalagang turning point na magbibigay ng pagkakataon sa Grundy Uno Sacred Land para sa isang counterattack. Habang iniisip niya ang kanyang tagumpay laban sa 2 Supreme Paragon, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang kasabikan. Ang mga dating inaakala niyang halos hindi matatalo ay natalo na, at nagbago ang kanyang pananaw sa lakas at kahinaan. Kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkaapurahan ng bomb alot sa kanyang puso. Batay sa hula ni Adrian, maaaring hindi lamang ang alitan sa pagitan ng Grundy Uno Sacred Land at ng Primordial Sacred Land ang kasalukuyang nangyayari. May posibilidad na ang ninuno ng sagradong lupain ng kalaban ay nasa bingit ng tunay na kawalang kamatayan. Ang nakakatakot na nilalang na pinagsama ang Devil Essence at dugo ay magiging isang malaking banta sa buong Blue Realm kung hindi mapipigilan. Sa kabila ng paparating na panganib, nakita rin ni Severin ang isang pagkakataon. Ang mga bakas ng daan patungo sa kawalang kamatayan ay unti-unting lumilitaw sa Golden Age. Mas mahina ako kung hindi ako aabot sa kawalang kamatayan, ngunit malayo pa ako sa antas ng isang semi-immortal. Kailangan kong pagtuunan ng pansin ang aking paglago. Tahimik na sambit ni Severin. Habang nakatingin siya sa kalangitan, naramdaman niyang mas lalong bumibigat ang mapanganib na aura sa buong Blue Realm. Parang anumang oras ay maaaring sumabog ang kapahamakan. Ibinalik niya ang kanyang tingin at nanatiling tahimik sa ibabaw ng airship na naghihintay. Sa paglipas ng oras, nagsimulang lumubog ang araw, at ang lahat ng mga practitioner ng South Sky ay nagsimulang sumakay sa barko matapos mapaksa ang mga kasapi ng Yellow Ghost Tribe. Pagkatapos ay pinamunuan ni Severin ang treasure ship at tumawid sa puwang upang bumalik sa Grundy Uno sect. Pagdating, agad siyang pumasok sa kanyang cultivation room at nagpatuloy sa paglilinang. Unang ginugol ni Severin ang ilang araw upang ganap na makabawi mula sa kanyang mga pinsala at maibalik ang kanyang katawan sa pinakamataas na kondisyon. Matapos nito, kinuha niya ang Loren Divine Blade. Sa kislap ng gintong liwanag at matibay na anyo ng metal nito, tila nararamdaman ng talam ang intensyon ni Severin.
Bigla itong nag-vibrate at naglabas ng malakas na tunog. Napangiti si Severin at bahagyang napatawa, nababahala ka ba? Hinawakan niya ito at nagpasya na i-upgrade ito bilang isang proteksyon na banal na sandata. Sa 4 na piraso ng banal na ginto na kanyang hawak, sapat ito upang i-upgrade ang sandata hanggang sa antas na 5. Ang isang antas na 5 proteksyon na banal na sandata ay kayang gamitin ang mas malalim na mga patakaran ng langit at lupa. Ang kapangyarihan nito ay halos kahalintulad na ng isang tunay na walang kamatayang sandata at maihahambing sa sabay-sabay na pag-atake ng ilang semi-immortal na nilalang. Naniniwala si Severin na kahit na si Anstora ng sagradong lupain ay malalagay sa matinding panganib kapag tinamaan ng ganitong antas ng sandata. Bagaman ang Green Emperor Tower ay isang napakalakas na artifact, ito ay pangunahing ginagamit bilang suporta at hindi para sa direktang labanan. Sa kabilang banda, ang Loren Divine Blade na na-upgrade sa antas na 5 ay nagbigay kay Severin ng kumpiyansa na kaya niyang makasabay maging sa mga antas na 9 na Supreme Paragon. Pinakalma niya ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang banal na pandama upang buksan ang kanyang storage ring at kunin ang mga piraso ng banal na ginto. Lumabas sa kanyang mga kamay ang 4 na mineral, at agad na nagpakita ang mga ito ng kakaibang phenomena, na tila nagdudulot ng mga ilusyon sa nakapaligid na espasyo. Ang bawat piraso ng banal na ginto ay may sariling natatanging imahe. Ang Clearwater Divine Gold ay nagpakita ng liwanag ng buwan sa ibabaw ng dagat, habang ang Sun Moon Divine Gold ay tila isang malaking itim at puting isda na umiikot na parang mata ng mundo. Ang Sky Soil Divine Gold at Streaming Star Gold ay naglabas din ng kani-kanilang kakaibang representasyon. Iwinaksi ni Severin ang mga ilusyon at pinaggana ang kanyang fire laws. Isang berdeng apoy ang lumitaw sa kanyang palad, na naglalabas ng matinding init na agad sumunog sa espasyong nasa paligid. Ang mga pagbabago sa espasyo at pagdaloy ng elemental energy ay mabilis na naglaho sa ilalim ng tindi ng apoy. Ang berdeng apoy ay pinagsamang resulta ng kanyang fire laws at lumampas sa karaniwang mystical flames. Ito ay patunay ng lakas ni Severin bilang isang Supreme Paragon. Noon, kailangan pa niyang gumamit ng mataas na temperatura mula sa Earth Fire Eye sa refining chamber upang matuno ang banal na ginto. Ngunit ngayon, matapos ang kanyang pag-angat, kaya na niyang lumikha ng espiritual na apoy na halos kapantay ng Earth Fire Eye. Matapos buhayin ang espiritual na apoy, itinuon niya ito sa 4 na piraso ng banal na ginto. Sa loob lamang ng ilang sandali, naging 4 na kulay na likidong metal ang mga ito, at agad niyang itinapon ang Loren Divine Blade sa loob. Sa sandaling mahawakan ng sandata ang likido, tila may hindi nakikitang puwersang humila sa mga likidong ginto papunta rito. Unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga bagong patakaran ng langit at lupa sa ibabaw ng talim ng Loren Divine na parang inukit dito. Habang nasasaksihan ang matagumpay na pagsasanib, napuno ng tuwa si Severin at mas lalo pang pinalakas ang kanyang enerhiya upang panatilihin ang intensity ng apoy. Ang isang Supreme Paragon tulad ni Severin ay hindi na kailangang gumamit ng anumang espiritual na apoy mula sa langit at lupa upang matuno ang mga piraso ng banal na ginto. Ang espiritual na apoy na kanyang pinanatili gamit ang kanyang enerhiya ay kasing taas ng antas ng mata ng apoy sa lupa. Ang matinding init nito ay agad na bumutas sa nakapaligid na espasyo, at ang Loren Divine Blade ay unti-unting natutunaw, na nagre-reform, at nagiging mas matibay sa ilalim ng matinding apoy. Tinakpan ng Enria ni Severin ang kabuuan ng Loren Divine Blade, habang isinusulat dito ang mga patakaran ng langit at lupa pati na rin ang mga banal na kasulatan mula sa iba't ibang banal na ginto. Lumipas ang 1 araw, pagkatapos ay 2, at umabot sa 3 araw. Pagkalipas ng 1 linggo, ang dati ay tahimik at payapang Pearlite Island ay nakaranas ng matinding pagbabago sa panahon, habang ang malalakas na hangin ay humihila ng makakapal na madidilim na ulap na parang alon ng tubig. Ang mga ulap ay kumalat sa libu-libong milya, na nagbigay sa buong paligid ng isang tila katapusan ng mundo na tanawin na nakikita ng karamihan sa South Sky. Ang biglaang pagbabagong ito ay nakakuha ng atensyon ng marami, at ang matinding presyon mula sa langit at lupa ay nagdulot ng paghihirap sa maraming nilalang. Sa loob ng isa sa mga bulwagan ng Grande Uno Sect, si Oscar ay nagpapagaling ng mag-isa.
Nang maramdaman niya ang malalakas na pagbabago-bago mula sa langit na dulot ng Thunder Tribulation, agad siyang tumigil sa kanyang pagninilay at mabilis na tumangala. Seryoso ang kanyang mukha habang tinititigan ang kalangitan ng hindi makapaniwala. Sa kanyang gulat, napabulalas siya sa mabigat na tinig, bakit may nakakatakot na pagdurusa sa direksyon ng Pearlite Island. Lalo niyang napansin ang presyong dulot ng kidlat. Kahit ang isang Supreme Paragon tulad ni Oscar ay nakaramdam ng matinding pag-angat ng balahibo. Sa kanyang pagkakaunawa, tanging ang maalamat na Immortal Tribulation lamang ang maaaring magdulot ng ganitong uri ng pangyayari. Lalong lumakas ang kanyang pag-usisa nang mapansin niyang ang sentro ng nakakatakot na pagdurusa ay ang Pearlite Island mismo. Nang maisip si Severin, hindi na siya nag-atubiling manatili at agad na tumayo. Pinunit niya ang espasyo sa harap niya at lumabas ng silid. Sa ibabaw ng Sixth Mountain, kung saan kumakalat ang banayad na halimuyak ng mga halamang gamot mula sa isang tila simpleng tirahan, si Celeste, ang dating talento ng Sixth Mountain na naging Pickmaster, ay nakatutok sa alchemy furnace sa kanyang harapan. Nang maramdaman niya ang presensya ng mga celestial phenomena sa kalangitan sa labas, biglang lumaki ang kanyang mga mata at bahagyang natigilan. Napuno ng gulat ang kanyang mukha habang siya ay nagbulong, ito ay nagmumula sa Pearlite Island. Hindi ko inakala na maaabutan pa namin itong si Severin. Pagkatapos ay tumayo siya ng may mapait na ngiti at agad na naging isang sinag ng liwanag patungo sa Pearlite Island. Sa sandaling iyon, ang lahat sa Grundy Uno sect ay nakatingala sa misteryosong ulap sa langit. Marami ang hindi makapagsalita at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari. Anong uri ng pagdurusa ito? Ang enerhiya ay napakalakas. Naaalala ko kung paano dati ay may ganitong mga kakaibang pangyayari at kulog na pagdurusa sa Pearlite Island dahil kay Severin. Akala ko matatapos na iyon nang siya ay naging Supreme Paragon. Naiinggit ako sa kanya, gaano kaya kalaki ang kanyang potensyal? Magiging immortal na ba siya sa lalong madaling panahon? Samantala, si Raymond ay nanatiling nakamasid mula sa malayo habang nagpapahinga sa bukas na lugar. Nakabuka ang kanyang bibig, ngunit wala siyang mahanap na salita upang ilarawan ang kanyang nararamdaman. Mula sa malayo, ang ilang mga alagad na nakatalaga upang bantayan ang South Sky ay kapwa na bigla, at si Francis ang may pinakamalalim na paghanga sa kanilang lahat. Sa kabilang panig ng South Sky, si Kian Steele, ang kasalukuyang pinuno ng Steels, ay napatingala at agad na tumitig sa kalangitan na bahagyang nakabuka ang bibig. Anong uri ng pagdurusa sa ulap na ito? Bilang isang antas na 7 Paragon, agad niyang naramdaman na ang direksyon ng pagdurusa ay ang Grundy Uno sect. Nang mapagtanto niya ito, bigla siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan na para bang nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata ni Roman sa matinding pagkamangha nang mapansin ang madilim na ulap na sumasakop sa South Sky, mula sa espiritual na ugat kung saan matatagpuan ang Pure Void sect. Iyon ay tila nasa direksyon ng Grundy Uno sect. Maaari bang gumawa si Severin ng panibagong breakthrough? Samantala, sa Marver sect, ang kanilang eleganteng bihis na sect leader na si Cicely ay nakatitig sa kakaibang pangyayari sa langit. Biglang nanikip ang kanyang mga mata at agad siyang tumayo ng walang pag-aalinlangan, at naging isang sinag ng liwanag patungo sa Grundy Uno sect. Kabaligtaran ng pagkabigla at gulat ng mga tagalabas, tinitigan ni Severin ang paparating na pagdurusa na may halong kasabikan sa kanyang mga mata. Matapos ang kalahating buwan ng pagtunaw at pag-reforge, sa wakas ay naabot na ng Loren Divine Blade ang antas na 5 bilang isang protection na banal na sandata. Kung malalagpasan niya ang paparating na Thunder Tribulation, ang Loren Divine Blade ay magiging isa sa mga pinakamataas na ranggong immortal weapons. Punong-puno ng tuwa si Severin sa ideyang iyon. Huminga siya ng malalim, pinigil ang kasiyahan sa kanyang puso, at itinuon ang kanyang paningin sa sword embryo na lumulutang sa kanyang harapan. Ang dating Loren Divine Blade na nagtataglay ng banal na apoy at ipinanganak mula sa mga patakaran ng apoy ay nagbago sa isang tansong anyo, na may 6 na gintong guhit na parang mga dragon na umiikot sa paligid nito. Naglalabas ito ng malamig at nakakatakot na aura ng espada. Lubos na nasiyahan si Severin sa kanyang obra, at agad niyang pinakilos ang kanyang enerhiya upang isulat pa ang iba't ibang patakaran dito, kabilang ang mga patakaran ng espada, apoy, kidlat,
at iba pa. Pinilit niyang yukit hanggat maaari sa mga patakaran ng langit at lupa upang patatagin ang kapangyarihan ng bagong sandata. Ang mga hindi nakikitang alon ng enerhiya ay kumalat sa espasyo at nagdulot ng mga shockwave sa buong South Sky sa loob ng ilang araw. Lalong tumindi ang kidlat sa ibabaw ng Pearlite Island, na tila isang eksenang mula sa isang apokaliptik na mundo. Maraming alagad ang nanginig sa ilalim ng presyon ng langit at lupa. Sa huli, ang walang tigil na pagsisikap ni Severin sa pag-reforge ng Talem ay nagbunga ng perpektong pagsasanib ng 6 na banal na ginto. Libu-libong patakaran ang nakaukit sa loob ng Sword Embryo, at isang bagong Loren Divine Blade ang muling nabuo. Ang banal na sandata ay naglabas ng sariling kapangyarihan at agad na lumipad patungo sa madilim na ulap sa oras na matapos ang reforging. Sa sandaling iyon, ang kulog na matagal nang nakabitin sa ibabaw ng Pearlite Island ay sa wakas ay bumagsak. Ang malakas na tunog ng pagputok ay umalingaw sa kalangitan, na tila ipinapakita ang galit ng langit. Isang lilang banal na kidlat na kasing kapal ng hilingan ang bumagsak mula sa langit, dala ang nakakatakot na kapangyarihan habang binabasag nito ang espasyo sa kanyang daraanan. Direkta itong tumama sa espada, na sapat ang isang tama upang wasakin ang anumang sandata. Nagtilapon ang malalaking spark sa lahat ng direksyon mula sa Talem, halo ng banal na kidlat at gintong liwanag. Nang makita ito ni Severin, napakunot ang kanyang noo at nagulat siya. Hindi ko inakalang ang pagdurusang ito ay may kasamang 9 Heavens Divine Thunder. Ang 9 Heavens Divine Thunder ay isang maalamat na celestial tribulation na ipinanganak mula sa landas ng immortality. Hindi ito dapat maliitin kahit na may 9 lamang na bolts. Ang unang 5 bolts ay binubuo ng makalangit na kidlat mula sa 5 elemento at idinisenyo upang putulin ang asensya ng isang cultivator. At mas lalo pang naging mahirap dahil ang bawat kasunod na bolt ay mas malakas kaysa sa nauna. Hindi inaasahan ni Severin na ang simpleng pag-reforge ng isang antas na 5 proteksyon na banal na sandata ay magdudulot ng maalamat na 9 Heavens Divine Thunder. Kabanata 2755. Ang pag-aalala ni Severin ay unti-unting lumaki, lalo na dahil ang mga Thunderbolts ay nagmumula sa isang maalamat na pagdurusa na konektado sa kawalang kamatayan. Kung hindi makaligtas ang Loren Divine Blade, tuluyan itong masisira sa ilalim ng kulog. Nang bumagsak ang 9 Heavens Divine Thunder, ang puwersa ng langit at lupa ay tila nagpapahina sa lahat ng practitioner sa buong South Sky. Ang mga mahihina ay lumuhod, at hindi lamang ang kanilang katawan ang nanginginig, pati ang kanilang mga kaluluwa ay tila natigilan sa nangyayari. Maging ang mga makapangyarihang Paragon tulad nina Celeste at Francis ay hindi rin nakaligtas sa matinding presyon. Si Oscar ay lumabas ng kanyang cultivation room at natigilan nang makita ang 9 Heavens Divine Thunder. Sa nanginginig na tinig ay sinabi niya, hindi ba ito ang maalamat na 9 Heavens Divine Thunder? Bilang isang Supreme Paragon, ang kanyang paningin ay kayang tumagos sa puwang. Nang makita niya ang espada na lumilipad, napabulalas siya sa gulat, isang divine weapon tribulation. Noong una, inakala niyang ang kakaibang phenomena ay dulot ng breakthrough ni Severin, ngunit ngayon ay malinaw na ang isang banal na sandata ang humaharap sa pagdurusa ng langit. Nagulat si Oscar nang makita niyang kayang magdulot ng heavenly tribulation ang espada, at napagpasyahan niyang ito ay hindi bababa sa isang level 4 protective divine weapon, o marahil ay level 5 pa nga. Ang realization na ito ay sapat upang tuluyan siyang mapatahimik. Doon nagsimula siyang makaramdam ng kaunting inggit kay Severin. Pareho silang Supreme Paragons, ngunit wala siyang kahit isang protective divine weapon, lalo na ang antas na kasing taas ng level 4 o 5. Ang mga cultivator na may protective divine weapons ay kayang lumampas sa kanilang antas at magkaroon ng mas mataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Noon pa man ay nagamit na ni Severin ang Loren Divine Blade upang mapabagsak si Mosen kahit 5 antas ang agwat nila, at naniniwala si Oscar na kung matagumpay na malagpasan ng sandata ang tribulation, maaari itong makipagsabayan maging sa mga semi-immortals. Halo-halong paghanga, inggit, at kaunting hinanakit ang naramdaman ni Oscar. Pakiramdam niya ay isang karangalan na makilala ang isang henyo tulad ni Severin, at handa pa rin niya itong bigyan ng espesyal na pagtingin kahit pa maging immortal ito sa hinaharap.
Hindi maikakaila na naiinggit din siya, dahil bihira siyang makakita ng ganitong klaseng talento at kakayahan. Nakamit ni Severin ang matinding reputasyon kahit pa bago pa siya dumating sa Midland. Samantala, hindi na iniisip ni Severin ang nasa paligid, dahil ang buong atensyon niya ay nakatuon sa paparating na Thunder Tribulation. Ang kanyang pag-aalala ay nagsimula ng tamaan ang espada ng Nine Heavens Divine Thunder. Sa sandaling iyon, ang pangalawang bolt ng banal na kidlat ay handa nang bumagsak, at ang tunog nito ay tila sumabog sa kanyang pandinig. Ang hangin sa loob ng libu-libong milya ay napuno ng nakakabinging enerhiya. Isang agos ng kuryente ang damaloy sa paligid, na nagdulot ng matinding pangangilabot sa buong katawan ni Severin. Nang tumama ang pangalawang bolt sa espada, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap, at ang espada ay muling natulak pababa sa lupa. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Severin nang makita ito, dahil tila hindi kayang tanggapin ng espada ang pangalawang suntok pa lamang ng Divine Thunder. Upang matiyak ang tagumpay ng sandata, nagpasya si Severin na umakyat sa kalangitan. Pagdating sa mas mataas na antas, tinawag niya ang espada at mahigpit itong hinawakan sa kanyang kamay. Kasabay nito, tila napansin siya ng Nine Heavens Divine Thunder. Sa isang iglap, ang kidlat sa loob ng madilim na ulap ay lalong nagliyab, at ang mga flash nito ay parang galit na Diyos na bumabagsak. Habang hawak pa rin ang espada, naramdaman ni Severin na lalo pang tumindi ang kapangyarihan ng pagdurusa. Agad niyang pinakilos ang kanyang enerhiya mula sa kanyang inner world at ibinuhos ito sa espada. Sa ilalim ng kanyang enerhiya, naglabas ang espada ng matinding sword beam na tila isang banal na dragon na umaangat sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nistula siyang isang sword deity na kayang magtiis sa pagsubok ng langit. Di nagtagal, ang pangatlong bolt ng Nine Heavens Divine Thunder ay tuluyang bumagsak. Ang welga ay naglabas ng walang kapantay na kapangyarihan na naglinis sa espasyo at pinawi ang nagkakagulong elemental energy bago ito makalapit kay Severin. Nang makita iyon, yumuko si Severin at sinabing, "Slash!" Ang espada sa kanyang kamay ay nagpakawala ng 100 milyang haba na sword beam na tumagos sa kadiliman na parang sinag ng araw sa gitna ng gabi. Hindi nagtagal ang kadiliman. Isang malakas na pagbangga ang umalingaw nang sumalpok ang sword beam sa banal na kidlat. Nayanig ang mundo, at napansin ni Severin na lumubog ang lupa sa ilalim niya ng 3 pulgada sa loob ng 100 milyang radius. Ang matitinding shockwaves ay kumalat sa paligid, at ang mga patakaran na nagmula sa iba't ibang batas ng langit at lupa ay nagsimulang lumitaw at gumalaw ng hindi kontrolado sa puwang. Bago pa siya makabawi, isang ika-4 na bolt ng banal na kidlat ang bumagsak, at ang lakas nito ay doble kaysa sa nauna. Pinilit ni Severin na tipunin ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at inner world upang harapin ang mabangis na pagsalakay. Isa-isang tinamaan ng mga thunderbolts ang kanyang katawan, sinira ang kanyang hindi nasisirang damit, at nag-iwan ng mga sugat sa kanyang matibay na pangangatawan. Habang tinatitigan ang huling bolt ng kidlat, huminga ng malalim si Severin at hinigpitan ang hawak sa espada. Mabilis siyang kumuha ng 2 9th grade energy restoring pills mula sa kanyang storage ring at tahimik na ininom ang mga ito upang makabawi habang hinihintay ang huling pagsalakay. Pagkatapos ng ilang tensyonadong sandali, isang nakakasilaw na liwanag ang sumilay mula sa madilim na ulap, at isang purple-red bolt ng banal na kidlat ang bumagsak na may napakalaking mapanira na puwersa. Sa malayo, naramdaman ni Oscar ang aura ng huling thunderbolt. Kahit bilang isang Supreme Paragon, napilitan siyang makaramdam ng presyon mula sa langit at lupa. Ang likas na takot ay umusbong sa kanyang puso, na parabang nasa bingit siya ng kamatayan. Kasabay nito, naramdaman din ni Severin ang paparating na kidlat, dahilan upang marahas na manginig ang kanyang espada habang mabilis na lumilitaw ang mga patakaran at banal na kasulatan dito. Sa isang malakas na sigaw, iniutos ni Severin, "Slash!" Inilabas niya ang enerhiya mula sa kanyang inner world at ibinuhos ito sa espada, kasama ang enerhiya at dugo mula sa kanyang core center ng kanyang dibdib. Sa isang kisap mata, isang gold-violet sword beam na halos 10 talampakan ng haba ang umiwas sa hangin. Ang kapangyarihan nito ay hindi kayang harapin ng isang level 9 Supreme Paragon,
at maging ang isang semi-immortal ay mas pipiliing umiwas kaysa harapin ito ng direkta. Habang dumaraan ang sword beam sa espasyo, tila hindi nito kinikilala ang hangganan ng langit at lupa, na nagdulot ng pagbaluktot at pagkasira ng space-time. Walang nakaligtas sa dinaraanan ng sinag ng espada. Sa pagbangga sa kidlat, kahit pagod at ubos ang enerhiya, napansin ni Severin na huminto ang Thunderbolt. Nagsimulang magkaroon ng mga bitik ang kidlat, at sa isang malutong na tunog, ito ay gumuho at naglaho sa kalangitan. Walang karagdagang pagtutol, ang sword beam ay tumagos sa madilim na ulap at nagbukas ng isang butas na may lapad na daan-daang milya sa kalangitan. Lumabas ang primordial energy sa Blue Realm. Agad na nagsara ang nabuksang puwang sa napakabilis na paraan, at nawala ang malaking siwang sa isang iglap. Habang tuluyang hamupa ang pagdurusa sa langit, napabuntong hininga si Severin habang tinitingnan ang espada sa kanyang kamay. Patuloy itong nagliliwanag ng banal na liwanag, at ang mga salitang Loren Divine Blade ay nakaukit sa katawan nito. Napuno ng gulat at saya ang ekspresyon ni Severin. Isang level 5 protective divine weapon. Ang talam ng Loren Divine ay tila ibinabahagi ang kagalakan ni Severin sa pamamagitan ng pag-vibrate bilang tugon. Bigla, ang nagliliyab na sinag ng espada na humiwas sa kalangitan ay nagliwanag at umabot sa lawak na libu-libong milya. Ang matinding presyon nito ay nagpabagsak sa maraming alagad ng Gronde Uno sect, na halos mawalan ng hininga. Ang pagsaksi sa paglikha ng isang level 5 protective divine weapon ay nagdulot ng labis na kasiyahan kay Severin. Ang Loren Divine Blade noon ay isa lamang level 1 protective divine weapon. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Severin na umasa sa kanyang kahangahangang lakas at sa tulong ng sandata upang mapabagsak ang isang level 8 Supreme Paragon na si Mosen. Bagaman malaki ang naging ambag ng kanyang sariling kakayahan, ang karamihan sa tagumpay ay dahil sa Loren Divine Blade. Ngayon, ramdam ni Severin ang isang napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan habang ginagamit ang level 5 protective divine weapon. Ang kanyang spiritual energy at dugo ay tila umaagos ng malakas, at kumpiyansa siyang kaya niyang harapin ang mga level 5 Supreme Paragons o mas mababa pa ng walang hirap. Sa kanyang pakiramdam, maging ang pagwasak ng mundo ay tila mas madali, at maaari pa siyang makipagsabayan sa isang level 9 Supreme Paragon. Matapos huminga ng malalim, itinago ni Severin ang reforged Loren Divine Blade para sa kaligtasan. Mabilis siyang kumuha ng ilang pills mula sa kanyang storage ring at agad itong ininom upang maibalik ang kanyang spiritual energy. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang divine sense upang suriin ang kanyang inner world. Bahagyang napakunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang kanyang kondisyon. Bagamat nakaligtas siya sa Nine Heavens Divine Thunder upang maprotektahan ang Loren Divine Blade, halos maubos ang kanyang enerhiya sa loob ng kanyang inner world. Gayunpaman, may kaunting ginhawa siyang naramdaman dahil sa pag-angat ng Loren Divine Blade bilang isang level 5 protective divine weapon. Dahan-daang bumaba si Severin patungo sa Pearlite Island habang unti-unting bumabalik ang kanyang enerhiya. Paglipag niya, naroon na si Oscar na naghihintay sa kanya. Parehong may halong takot at inggit si Oscar matapos masaksihan ang tagumpay ng Loren Divine Blade laban sa Tribulation. Ang level 5 protective divine weapon ay walang duda na isa sa pinakamalalakas na kayamanan sa buong Blue Realm. Karaniwan, ang mga pinakamataas na kayamanang hawak ng malalaking sagradong lupain ay nasa level 3 protective divine weapons lamang. Sa tuwing ang isang divine weapon ay nakaliligtas sa Tribulation, tumataas ang kapangyarihan nito at ang kakayahan nito sa labanan, pati na rin ang potensyal ng gumagamit nito. Naalala ni Oscar ang laban sa Eastern Sea kung saan ginamit ni Adrian ang isang level 3 protective divine weapon. Natalo niya sina Xavier at Darius ng walang hirap, at nagawa pa niyang masugitan si Darius kahit na hindi pa siya nasa pinakamataas na kondisyon. Ngayon na si Severin ay may level 5 protective divine weapon, malaki ang posibilidad na kaya niyang makipagsabayan maging sa isang semi-immortal tulad ni Darius. Tinitigan ni Oscar si Severin at naalala kung paano siya dati ay isang ordinaryong disipulo lamang. Ang mabilis at kahangahangang pag-angat ni Severin ay umabot sa puntong kailangan na siyang tingalay ni Oscar.
Pagkatapos ay binati siya ni Oscar, binabati kita sa pag-angat ng isang divine weapon. Mas mainam na hindi masyadong ipaalam sa iba ang tungkol sa level 5 protective divine weapon. Tumango si Severin na may ngiti. Swerte lang ako na nabigyan ng 2 piraso ng banal na ginto mula sa Delhi at North Sea. Kung wala ang mga iyon, hindi ko makakamit ito. Natigilan si Oscar sa narinig at napatunayan niyang hindi biro ang sakripisyong ginawa ng mga pangunahing puwersang iyon sa pagbibigay ng kanilang banal na ginto. Masaya siya para kay Severin, at alam niyang mas magiging maayos ang paglalakbay nito ngayon na mayroon na siyang level 5 protective divine weapon. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam si Oscar upang makabalik si Severin sa kanyang tirahan sa Pearlite Island. Nakipagkita sandali si Severin kina Diane at sa kanyang mga asawa bago siya agad nagtungo sa kanyang silid ng pagsasanay. Si Severin ay nakaupo sa posisyong cross-legged sa lupa at agad na inubos ang ika-9 na grade pill na kanyang nainom kanina. Sa tulong ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan, ang nasira niyang inner world ay nagsimulang marahas na manginig. Ang mga banal na kadena ng batas at kaayusan ay biglang sumulpot mula sa puwang, at muling pinagbubuklod ang ugnayan ng langit at lupa at inaayos ang dating napinsalang mundo sa loob niya. Nang masaksihan ito gamit ang kanyang divine sense, napuno ng tuwa si Severin. Inakala niyang aabutin pa ng hindi bababa sa kalahating buwan ang kanyang pagbawi, ngunit nagsimula na ito ng mas maaga kaysa inaasahan. Napag-isip ni Severin na ang kanyang inner world ay maaaring nakabuo ng kakayahang maghilom sa sarili matapos itong masira ng ilang beses. Sa loob ng wala pang 3 araw na pananatili niya sa cultivation room, ang kanyang dating magulong inner world ay hindi lamang bumalik sa dati nitong estado kundi lumawak pa ng higit kaysa dati. Umabot na ito sa higit sa 80,000 milya, at malaki ang itinaas ng kanyang energy reserves. Gayunpaman, may bahagyang pagkabigo pa rin siyang naramdaman dahil hindi pa rin ito sapat upang itulak siya sa susunod na breakthrough. Hindi tulad ng mga Royal Paragons, ang pagpilit sa breakthrough ay hindi posible at maaari lamang mangyari kapag sapat na ang kanyang enerhiya. Ang Supreme Paragons ang itinuturing na tuktok ng kapangyarihan sa Blue Realm. Sila ay may malalim na pag-unawa sa mga patakaran ng langit at lupa at nagagawa nilang hubugin ang kanilang sariling philosophy scriptures upang lumikha ng natatanging landas. Ang sapilitang breakthrough ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Dahil alam ito, pinatigil ni Severin ang kanyang inner world cultivation at agad na lumabas ng seclusion upang tumulong sa depensa ng South Sky. Kasabay nito, ginamit niya ang pagkakataon upang gantimpalaan ang mga pangunahing sekta sa kanilang kontribusyon laban sa pagsalakay ni Mosen. Mahigit kalahating buwan ang lumipas mula noon. Sa nalalabing 1 buwan ng kanyang tungkulin sa pagbabantay ng South Sky, tila walang malaking pagbabago sa pagitan ng Primordial Sacred Land at Grundy Uno Sacred Land. Ang mga practitioner mula sa Yellow Ghost Tribe ay nanatiling kontrolado sa Harsen Pass ng Delhi, habang ang mga barbarian ng North Sea ay nakapirmi sa Evil Tribe. Sa kabila ng tila katahimikan, alam ni Severin na may paparating na panganib, lalo na matapos niyang marinig mula kay Amethyst na maraming alagad na naglalakbay sa Midland ang naambush at nakaranas ng mga labanan na pinasimulan ng Primordial Sacred Land. Pagkarinig niya ng balitang iyon, malinaw sa kanya na may mas malawak na kaguluhang paparating, at kapag sumabog ito, maaapektuhan ang buong Midland. Lumalim ang kanyang pag-aalala, at naramdaman niyang mahalaga ang bawat sandali. Kahit pa mayroon na siyang level 5 protective divine weapon na kayang makipaglaban sa isang level 9 Supreme Paragon, pakiramdam pa rin niya ay hindi sapat ang kanyang kasalukuyang level 3 Supreme Paragon cultivation upang harapin ang mga darating na hamon. Dahil sa pakiramdam ng agarang pangangailangan, ginamit ni Severin ang natitirang oras ng kanyang tungkulin upang bantayan ang South Sky at mag-focus sa malalim na pagninilay. Kalaunan, nakamit niya ang malaking tagumpay sa pag-unawa sa pangalawang uri ng batas sa kanyang inner world. Habang sinusuri ng kanyang divine sense ang kanyang inner cosmos, nasaksihan niya ang isang makapangyarihang banal na batas na lumilitaw mula sa puwang. Habang ito ay kumalat sa kanyang inner world, ang lahat ng nilalang ay tila pinapangalagaan ng banayad na patak ng ulan na nagtataguyod ng paglago. Huminga ng malalim si Severin at may halong saya na sinabi, kumpleto na ang laws of creation.
Sa pagkakaroon ng pangalawang uri ng batas, pakiramdam ni Severin ay para bang may hawak siyang kapangyarihan ng isang Diyos sa loob ng kanyang inner world. Sa isang simpleng galaw lamang ng kanyang kamay, kaya niyang lumikha ng buhay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa loob ng silid ng pagsasanay sa Pearlite Island, naglabas si Severin ng isang nagliliwanag na liwanag matapos niyang maabot ang mahusay na tagumpay sa batas ng paglikha. Ang aura ng mga patakaran ay nagsimulang kumalat, at agad nitong muling binuhay ang flora at fauna sa labas ng silid. Ang Pearlite Island ay tila naging isang sagradong lupain, kung saan maririnig ang huni ng mga ibon, namumulaklak ang mga bulaklak, umuunlad ang mga kabute, at ang mga mabangong halamang gamot ay naglalabas ng kanilang halimuyak sa hangin. Ang biglaang pagbabagong ito ay gumising kina Dayan at sa mga kasama niyang kababaihan mula sa kanilang pagsasanay. Napansin ni Gilda ang pagbabago at sinabi, bakit parang mas buhay ang enerhiya sa paligid natin? Itinuon ni Dayan ang kanyang divine sense sa lokasyon kung nasaan si Severin. Matapos eskan ang isla, napagpasyahan niya na ang pagbabagong ito ay dulot ng mga batas ng langit at lupa. Sa pagmasid sa lahat ng nangyayari, nagtanong si Dayan, nakamit na naman ba ni Severin ang isang breakthrough? Nakakagulat, walang karaniwang pagtaas ng spiritual energy na kadalasang kasabay ng breakthrough ni Severin. Walang matinding pressure mula sa langit at lupa na naramdaman. Sa halip, tila ang langit at lupa ay mas naging magkakaugnay sa kanilang kapaligiran. Ang mga kababaihan ay hindi sigurado sa eksaktong nangyayari, at muling bumalik sa kanilang pagsasanay matapos ipahayag ang kanilang pagkamangha. Samantala, sa loob ng silid ng pagsasanay, bahagyang ngumiti si Severin habang nakaupo sa posisyong naka-cross-legged. Maaaring ihambing ang kanyang estado sa isang bihasang practitioner na nasa malalim na pagmumuni-muni. Dalawang daloy ng puting ulap ang tila mga dragon na sumasayaw sa kanyang harapan, na hinihigop ang mga elemento papasok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay parang isang proteksyon na banal na sandata, at sa bawat paghinga ay nagagawa niyang gawing enerhiya ang mga pabago-bagong elemento. Nakaramdam siya ng matinding kasiyahan habang sinusuri ang kanyang lumalawak na inner world gamit ang kanyang divine sense. Ang matagumpay na pagpapakita ng batas ng paglikha ay isang malaking sorpresa para sa kanya, kaya muli niyang sinuri ang kanyang inner world. Ang mini Severin ay nagtaas ng kanyang kamay, at sa isang pag-iisip ay nagdulot ng mabilis na paglago ng mga halaman. Ipinahayag ni Severin ang batas ng paglikha at marahang sinabi, hayaan ang buhay. Sa isang iglap, lumitaw ang mga nilalang tulad ng mga ibon, hayop, isda, at insekto mula sa manipis na hangin. Nagpatuloy si Severin, hayaan ang buhay na magkaroon ng karunungan. Lumitaw ang mga espiritual na unggoy na tila may kakayahang umunawa ng simpleng mga breathing technique at makuha ang espiritual na asensya ng langit at lupa. Marami pang nilalang ang nagkaroon ng mas mataas na katalinuhan, at sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip ay nahubog niya ang buong ecosystem sa kanyang inner world. Ang kakayahang lumikha ng buhay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kasiyahan, at napawi nito ang tensyon na kanyang naramdaman matapos gamitin ang batas ng paglikha. Isang bagong kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang inner world na kanyang pinagbubuhusan ng pagsisikap ay nagbibigay ng parehong internal at external cultivation. Ang kanyang lower energy core ay na-activate upang maging kanyang inner heaven and earth, habang ang kanyang middle energy core ang kumokontrol sa energy at dugo sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang upper energy core ay nananatiling walang laman. Ang landas ng martial arts ay ang pagkakaisa ng spirit, energy, at essence. Ang lower energy core ang pinagmumula ng essence na nagiging enerhiya. Ang middle energy core naman ang puso ng enerhiya kung saan nabubuo ang energy at dugo. Kabanata 2760. Ang upper energy core ay isang espiritual na palasyo na nagtataglay ng kaluluwa ng isang tao. Sa pamamagitan ng dalawang pangunahing energy cores na matagumpay nang na-activate at ang batas ng paglikha na kanyang nakamit, nais ni Severin na gamitin ang upper energy core upang hubugin ang kanyang pinakamataas na espiritu tungo sa solar spirit.
Ang solar spirit ay tumutukoy sa isang kaluluwa na maaaring lumabas sa katawan at tumawid sa puwang ng walang takot sa liwanag ng araw o buwan. Ito ay gumagamit ng mga banal na pamamaraan na hiwalay sa pisikal na anyo. Ang katawan ay nagsisilbing sisidlan, habang ang solar spirit ang siyang kumokontrol. Batid na ni Severin na ang susi sa immortalidad ay ang pagperpekto ng kanyang energy, essence, at soul. Habang mas nauunawaan niya ang batas ng paglikha, napansin niya ang maraming kakulangan sa mga batas ng langit at lupa na kanyang nilikha noong siya ay nasa Royal Paragon Breakthrough. Ang kanyang inner world at katawan ay may iisang energy core lamang, na maaaring maging mahina at masira ang pundasyon kapag naubos ang kanyang enerhiya. Napaisip si Severin sa posibilidad na ang bawat cell ng kanyang katawan ay maaaring maging isang kosmikong mundo na mag-iimbak ng enerhiya, upang makamit ang mas matatag na pundasyon laban sa malalakas na kalaban tulad ni Mosen. Ang ideyang ito ay lalo pang nagpatibay ng kanyang determinasyon. Kaya't nagpasya siyang pag-isipan at buuin ang kanyang sariling landas. Hindi nagtagal, isang banal na kadena ng kaayusan ang nabuo mula sa maraming batas na umiikot sa paligid ni Severin. Ang malakas na enerhiyang ito ay agad na nagpatigil sa nakapaligid na espasyo. Sa gitna ng puwang, si Severin ay nanatiling kalmado, na tila isang sinaunang practitioner na hindi naaapektuhan ng nagngangalit na hangin at spatial turbulence. Lumipas ang mga araw, at sa ika-10 araw, ang kanyang upper energy core na nabuo mula sa kanyang pinakamataas na espiritu ay nagsimulang kumislap ng gintong liwanag at unti-unting naging isang gintong karagatan. Ang kanyang mini Severin, na may taas na 3 pulgada, ay lumaki na parang isang Golden Armor General na naglalabas ng primordial aura. Sa tulong ng batas ng paglikha, nasaksihan ni Severin ang mabilis na paglago ng kanyang mini-self. Nang umabot ito sa 6 na pulgada, naramdaman niyang ang kanyang pinakamataas na espiritu ay maaari nang lumabas sa katawan. Sa 9 na pulgada, kaya na nitong makatiis sa dark winds at gumalaw sa gabi. Sa pag-abot nito sa 6 na talampakan, ang kanyang espiritu ay hindi na natatakot sa araw at maaaring gumalaw ng malaya sa liwanag ng araw. Sa huli, nang umabot ito sa 9 na talampakan, isang banal na liwanag ang sumilay mula sa kanyang upper energy core. Ang kanyang pinakamataas na espiritu ay napalibutan ng iba't ibang mga batas, kabilang ang swordsmanship at ang batas ng paglikha. Tila ang mga ito ay nakaukit mismo sa kanyang kaluluwa, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng dominasyon at pagiging walang hanggan. Kasunod ng isang malakas na dagandong, ang kanyang kaluluwa ay lumabas mula sa katawan at naging isang solar spirit. Ang nagninangas na enerhiya nito ay parang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan, sapat upang takutin ang karaniwang kaluluwa. Napalaya mula sa pisikal na limitasyon, itinaas ni Severin ang kanyang solar spirit at sa isang galaw ng kanyang kamay ay nakalikha siya ng isang pil mula sa wala. Tumawa siya at sinabi, kaya kung lumikha ng mga bagay mula sa kawalan. Sa kanyang solar spirit, hindi na niya kailangang umasa sa pisikal na katawan upang gamitin ang mga batas ng langit at lupa, na lalo pang nagpapalakas sa kanyang laban. Kahit pa masira ang kanyang katawan, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Matapos matagumpay na may hubog ang kanyang solar spirit at ma-activate ang milyon-milyong cells ng kanyang katawan, narating ni Severin ang punto na siya ay nasa bingit ng pag-angat bilang isang level 4 Supreme Paragon. Ito ang tunay na landas patungo sa mas mataas na antas, ani Severin nang may tuwa. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang solar spirit at lalo pang nagpakalubog sa seclusion.